Magandang umaga sa ating lahat. Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pampasigaw. Alam niyo ba yung Roll Over the Ocean? Opo. Okay. Okay, sabay-sabay nating ulitin. Okay. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Okay. Bago kayo umupo, ayusin mo lang yung mga upuan at pakipulot ng mga kalat na nasa sasahig at itapon sa tamang lalagyan. Meron bang lumiban sa araw na ito? Wala po, ma'am. Okay. Dahil walang lumiban sa araw na ito, bigyan na masigabong palakpakan ng iyong mga sarili. Okay. Bago tayo dumako sa ating bagong topiko sa araw na ito, sino ba ang nakakaalala sa ating topiko ng nakaraang linggo? Binibining store ko? Ma'am, ang topiko po natin noong nakaraan tungkol po sa katangian ng curriculum ng 1989. Okay, maraming salamat. Talagang ikaw ay nakikinig sa ating nakaraang topiko. Ngayon ay pumunta naman tayo sa ating bagong topiko sa araw na ito. Ang ating bagong topiko ay tungkol sa ang PROCEED at ang bagong kurikulum sa paaralang elementarya. Ito ay 10 taon programang para sa komprehensibo ng edukasyong elementarya. Ito ay minumungkahi ni Dr. Linda C. Sotaria, Direktor ng Kawanihan ng Edukasyong Elementarya. Ngayon, meron tayong siyam na mga components ng PROCEED. Una ay ang misyon at pagpapahalaga. Misyon ay ang patunahing layunin o tunguhin ng isang individual, samahan o organisasyon. Pagpapahalaga ng kabilang banda ay ang mga prinsipyong nag-uugma sa kung paano itinuturing ang mahalaga. Kapag sinasabi nating misyon, ito ay mahalaga ng konkretong layunin o adhikain na nagsasaad kung ano ang nais mangyari o maabot. Halimbawa, ang misyon ng isang kumpanya ay maaaring magbigay ng dekalidad na serbisyong panglipunan sa mga customer. Kapag sinasabi naman natin pagpapahalaga, ito ay nagbibigay gabay sa pagkilos at desisyon ng isang individual o organisasyon. Halimbawa, kung isa sa mga nagpapahalaga ng isang tao ay integridad, ito ay nangangahulugang mahalaga sa kanya ang tapat na pagganap at pagpapakita ng katapatan sa lahat ng aspeto ng buhay. Pangalawa ay paglinang ng kurikulum. Ito ang proseso ng pagbuo, pagsuri, at pagpapabuting mga plano, nilalaman, at pamamaraan sa edukasyon. Ang paglinaw ng kurikulum, ito ay mahalaga sa larangan ng edukasyon dahil ito ang nagtatakda kung ano ang dapat matutunan ng mga mag-aaral. Pangatlo ay ang pagpapaunlad at kagalingang pagturo. Ito ay tumutukoy sa proseso ng patuloy na pag-aaral, pagsasanay, at pagpapabuti ng mga guro sa kanilang mga kasanayan at pamamaraan sa pagtuturo. Ang pagpapaunlad ng kagalingang pagguro ay nakatuon
ito sa pagpapabuti ng mga kakayahan at kaalaman ng guro sa larangan ng pagtuturo. Paggamit ng mga makabago at epektibong pamamaraan sa pagtuturo at pagsusuri ng mga resulta ng kanilang mga gawaing pang-edukasyon. Ang pang-apat ay pagpapabuti ng mga kagamitan. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos, pag-a-update, o pagpapahusay ng mga kasangkapang materyales o teknolohiya na ginagamit sa iba't ibang larangan ng industriya. Ang pagpapabuti ng mga kagamitan, halimbawa ng pagpapabuti ng mga kagamitan ay maaring maipahayag na pag-ayos o pag-update ng mga aklat, modules o online learning platforms upang mas maging kaakit-akit at makabuluhan na paggamit ng mga makabago at kaugnay na materyales para mapabuti ang kalidad ng pagtuturo. Ang panglima ay ang paghahanda ng mga kagamitang pagtuturo ay ang proseso ng pag-aayos at pagkaroon ng mga materyales, kasangkapan at mga kalipunan ng mga gawain na ginagamit ng mga guro sa kanilang mga aralin at pagtuturo. Ito ay nagpapakita ng pagiging sistematisado at organisado sa paghanda ng guro para sa kanilang mga klase. Kasama rito ang pagpili ng mga aklat, hands-out, visual aids, at iba pang materyales na kaangkap sa timang itinuturo o sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pang-anim ay ang pamamahala. Ito ay ang proseso ng pag-oorganisa, pagpaplano, at pamahagi ng mga yaman, pinagkukunang yaman, oras, at iba pang mga mapagkukunan upang maabot ang mga layunin o adhikain. Ang pamamahala, ito ay sinasagawa sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng pamahalaan, negosyo, edukasyon, at iba pa upang manatili ang kaayusan. Pananalapi ay tumutukoy sa lahat ng aspeto at mga gawain na nauugnay sa pera o yaman. Kapag sinasabi nating pananalapi, ito ay naglalaman ng pag-uuri, gastusin, pag-iimpok, pamumuhunan, pautang, at iba pang mga transaksyon o aktibidad na may kaugnayan sa salapi. Kapag sinasabi nating pananalapi ay may mahalagang papel sa buhay ng mga individual, pamilya, negosyo, at pamahalaan sapagkat ito ang nagpapahayag ng kakayahan sa pagtakbo, pagplano, at magkamit ng financial goals. Ang pang-walo ay ang edukasyong pangkalusugan. Ay tumutukoy sa mga programang pang-edukasyon at aktibidad na mga layunin na nagbibigay kaalaman at kasanayan sa mga individual tungkol sa kalusugan, nutrisyon, physical fitness, at iba pang mga aspeto ng nangangalaga sa sarili. Kapag sinasabi nating edukasyong pangkalusugan, ito ay nagbibigay impormasyon sa mga individual kung paano
papanatilihin ang kalusugan sa pamahala ng sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, wastong nutrisyon, sapat na tulog, iba pang practice sa pamamalaan. Ngayon, ating pangsyam na mga component ng PROCEED ay ang edukasyon bago mag-elementarya. Ay tumutukoy sa mga aktibidad at pag-aaral na naganap bago pumasok sa formal na edukasyon sa antas ng elementarya. Kapag sinasabi nating edukasyon bago mag-elementarya, ito ay kinabibilangan ng mga karanasan, kaalaman at kasanayan na nakuha sa isang bata mula sa kanyang mga magulang, pamilya o komunidad bago siya magkaroon ng mga opisyal na klase sa elementarya. Ang PROCEED nagkaroon ng mas maliit na area ng pag-aaral o pinag-aralan na nagbibigay daan sa mas maigting na pagpapahalaga o intelektual na kasanayan at kinalaman tulad ng pagbasa, pagsulat, at magkaroon ng mabuting asal ang mga mag-aaral sa elementarya. Nakapokus ito sa pagpapaunlad at pagtanggap at pagbabahagi ng sistema na paniniwala, kultura, at kasanayan na may kinalaman sa pagiging makatao, makabansa, at makabansa ng mga mag-aaral. At yun lamang po, maraming salamat.